Dalawa na. Galing ah. Dali, dali. Dali mo. Galing ah. Rawa-rawa. At ayan, isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. At maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga po kung saan man dako kayo ng mundo. So ngayong hapon po mga ka-channel ay mayroon po tayong gagawin. At dugtong lang po to doon sa ating mga ginagawang upload na yung pangunguha natin ng ranga-ranga, no? At ito pala yung ating dating hanap buhay na bago tayo nag-vlog o bago tayo sumama kila Buhay Isla Vlog TV at sa Primitive
Kaya ito yung ating hanap buhay talaga dati na pangangawil. Kaya naman sa mga nagtatanong kung bakit daw hindi ako nangangawil, so content ko po kasi namamana. At nangangawil din naman ako, kaya ito yung gamit natin, no. So bumili tayo ng kawil. Yung kawil po na gamit natin is yung German Hook na 02 at 03. Kaya ito yung ating paraan sa ating paghahanap buhay ngayon. So ito, yung kawil po ay tatalian po natin ng sinulid. So ipapakita po natin niya mamaya. At ito yung gagamitin natin, yung balhibo ng manok. Ayan, balhibo ng manok mga ka-channel. Maganda siya tignan kapag nandito sa tapat. Pag dito naman iba yung kanyang kulay. So yung gagawin po natin is, may napapanood na po kayo na gumagawa din po ng ganito. Ito, tatalian. Tapos lalagyan ng balhibo. Pagkatapos lagay ng balhibo, lalagyan naman ng Crystalit or Rintik or Spartan ang tawag ng iba. Ayan o. Crystalit. Yung kulay po na ginamit natin is kulay orange kasi pag malaliman po, hindi po pang mababawan. Kapag mababaw ay ginagamit yung may kulay green. So ito po yung kulay niya ay tatlong klase ng kulay. Itong isa. Ito. Ang kanya pong kulay ay mayroon pong kulay dilaw, kulay orange at alamang. Tapos dito naman sa side na ito ay yung ginawa po natin kulay dyan is dalawa lang. Isang kulay orange at mayroon tayong kulay alamang. Ayan. Kaya yung kanyang labas ay parang kulay orange lang na hindi masyadong matapang na pagkakulay orange. At simula tayo mga ka-channel sa ating paggawa ng ang tawag po dito ay lagulo or kaskas ang tawag ng iba. Ang kaskas po ay ginagamitan po ng bato para lumubog siya sa ilalim ng dagat or sa ilalim ng tubig dagat para makasayad pag sinayad. At iintayin natin kung ito ba ay sisibarin ng malalaking isda. Dalawang klaseng kawil yung ating gamit ngayon. So yung gagamitin po natin kawil ay 02 at 03. So dito po, ito po kasi talaga, kaya medyo matagal na rin tayo na hindi naghahanap buhay ng ganitong hanap buhay dahil sa syempre hindi naman lahat talaga kinakailangan natin na i-update. Kaya medyo matagal-tagal din tayo na bumalik sa ganitong hanap buhay at sana pagkalooban tayo ng biyaya. At doon po sa mga nagtatanong kung bakit minsan ay hindi po tayo nakakapag-upload gawa ng busy na po tayo. Hindi tayo na busy sa ibang ginagawa, kundi na busy din po tayo sa pag subok baga o try natin na maiba naman, dahil hindi naman pwede na isa lang yung ating pinag-aasahan. At yan yung pinagkakaabalahan natin. Nag-ingay na, nag-alaga na kami ng baboy subok. Pangatlong baboy na yan namin mga ka-channel, kasi nung mga nakaraan is nagbuhay kami ng baboy. Pinagkalooban naman, tumimbang ng 90 kilos yung kauna-unahang baboy na inalagaan ni Mrs. Hindi ko siya tinulungan. Tapos yung pangalawa naman, siya pa rin yung alaga. Hindi pa rin ako tumulong dahil na-busy ako doon sa sa pamamana. Tapos ngayon naman yung pangatlo, ayan, tinulungan ko siya. So magti 3 months ngayon, 29. Nasa mga 60 kilos na siguro. 3 months pa lang. Okay. Ayan, ito na po yung pagtali natin ng balihibo. So dalawa lang po, kabilaan tag isang piraso. Ayan, para balance yung balihibo. Tapos ang isusunod natin na ikakabit dito yung Crystalit. Okay, update lang tayo mga ka-channel. Yan mga ka-channel. So kailangan lang, bago natin ikakabit, papantayin muna natin yung bawat dulo ng
Crystalit or Spartan, rintik kumbaga. Nang sa gayon ay hindi siya pangit tignan at maganda siya kapag talagang pantay. Hindi naman siya pwedeng mahaba talaga. Kailangan lang yung balance lang talaga siya doon sa ikakabit natin na balhibo. Dahil mas maganda talaga kapag balance. Ayan, papantayin natin sa pagputol. Mahaba yung kanyang Crystalit pero pag natin mamaya may exit na lang ito. Ayan. Sana ay pagliwanag na yung ating ilaw dahil medyo madilim-dilim na. Ayan mga ka-channel. So umpisa na tayo na magkabit ng rintik sa ating ginagawang pang lapu-lapu ito eh. Kahit anong isda na pwede kumain ito kapag nakita nila. Ilang ikot lang. Lalak natin. 2 or 3 beses. Tapos ayusin natin siya bago natin ikakabit yung kabilang Crystalit. Ito. Pangalawang kabit natin para talagang tapos bago po natin siya is ipipix doon sa kanyang katamtaman ay dapat ay nakabalance yung kanyang rintik para kapag nababasa siya yung isda kasi kunting pagkakamali mo lang ayaw kakain yan kapag hindi pantay yung kanyang nakikitang rintik or Crystalit. Kasi kapag nasa ilalim ito ng tubig dagat para itong buhay nagagalaw, parang pusit baga, gaganon siya or pugita. Yun, pugita. Yan. Update ko lang kayo maya mga ka-channel kapag nagawa na natin to. At ayan nga, nakagawa na tayo ng isang piraso. Kapag kumpleto talaga or sakto lang sa gamit ay talagang madali lang tayo makagawa. Yan, nakaisa na tayo mga ka-channel. So ito yung kanyang estilo na pagkagawa. Yan. Tapos kapag inariyan natin to, maganda siya tignan. Ayan. Di ba? Para makadali tayo makadali ng lapu-lapu agad. Okay. Isang piraso na agad ating nagawa. Ayos mga ka-channel, maliwanag na rin at sumikat at dumingas na rin yung ating ilaw. So nakatapos na po tayo ng 2 piraso, minto lang tayo gawa ng madilim. Ngayon umilaw na, ipatuloy natin yung ating ginagawa. Ayan, 2 na mga ka-channel. Ito yung isa. Iyon ayan yung isa. Sasabit natin dito sa may plato or mangkok na maliit. Ito yung pangalawa. Yan. Pangalawang gawa natin. Okay, nakadalawa na tayo. Ito yung pangatlo na gagawin natin. Hindi naman siya mahirap na ikabit kapag maliwanag at hindi naman masyadong malikot. Ganyan. Lalagay lang natin yung balhibo. Tapos ikot lang tapos lock natin. Yan po sa mga gustong gumawa na hindi pa marunong, pero marami na pong nito marami na pong mas marunong ng mga ganitong paraan, lalo na dyan sa may nangalaw or kabunlawan, lalo na sa bayan ng Kuyo dahil ito yung karamihan ng hanap buhay ng taga nangalaw. Kaya kapag binabagyo talaga yung nangalaw,
Talagang napakahirap. Kawawa naman yung ating mga kababayan dyan sa Nangalaw nung mga nakaraan na sila ay binagyo. Dahil halos lahat ng kanilang mga bahay ay talagang malupit na winasak ng bagyo. Ayan. Tapos titignan natin yung kanyang balhibo kung siya ba ay pantay. Ayan. Okay, pantay naman mga ka-channel. Kaya ang gagawin natin, ididiretso na natin to sa ating paglalak. Pero bago natin siya ilalak, yung bawat dulo ng mga balhibo ng manok is puputulan natin to para hindi siya pangit tignan or hindi masagwa. Yan. Patyagaan lang talaga ang paggawa ng ganito dahil kapag wala kang tiyaga, wala ka rin mararating. Okay, ayan po yung estilo ng balhibo. Balhibo pa lang ito para siyang nakadipak, mga ganun. Dito naman tayo sa pangmanipisan na balhibo, na kristalit. Ito yung dalawang kulay lang, isang kulay alamang na rintik at kulay orange. Ayan, manipis lang siya mga ka-channel yung aking ikakabit. Dahil mapili din kasi yung lapu-lapu, kailangan mayroon siyang pang mainit, mayroon din siyang pang makulimlim or maulan. Yung sa mainit, kailangan yung pain is manipis lang. Tapos doon naman sa medyo maulan, kinakailangan mo ng makapal-kapal yung kanyang pamain. Okay. Pero gagawa din tayo ng yung malalaking pamain kasi baka mamaya biglang kumulimlim na maulan. Mas maganda kasi yun, tapos medyo malabo yung dagat para nang sa gayon ay mayroon tayong panlaban sa ulan. Ayan o. Ganito yung kanyang yung ating ginagawa para makabit itong mga kristalit or rentek. Ayan. Panglaban natin sa init itong manipis. Subok muna tayo na maglaot dito sa malapit, tapos kapag nagkaroon tayo ng pangkonsumo, pwede na tayo magdayo sa malayo. Baka sakali na makachamba tayo doon sa malayuan. Dito naman sa malapit, kapag nagpahuli yung isda, may tsamba din naman. Lalo na kapag pahuli yung isda, minsan nakakahuli ng 4 na piraso, 5 piraso. Kapag ganito naman na medyo may presyo yung isda, makahuli ka lang ng ilang piraso ay sapat na po yan. Yung live po kasi ngayon, sa bayan po yata ng Coron, umabot ng magkano? 3,000? 3,000, yun. Pero dito sa aming isla, nasa mga 2,500 lang yan. Laki ng kanilang laki ng kanilang ipit baga. Ganyan sila kalupit dito sa isla namin para lang umangat yung kanilang mga negosyo. Mas mura yung bilihan, mahal naman yung bintahan. Tapos yung iba ay pinapakita ganito daw kalaki yung kanilang kinita sa loob ng isang araw. Grabe. Sana all may ganun tayong kita. At sana makahuli tayo ng ganung karami. Yan. Medyo naguguluhan tayo dun Tapos ilalak muna natin mga ka-channel.
Okay. Ano ba talaga? Pahirapan medyo yung ano ngayon dito sa amin. Mga ganitong klaseng hanap buhay. Kailangan matyaga. Kapag walang tiyaga, wala ka rin makakain. Grabe. Hirap talaga, hirap. Ayun, ganun lang siya. Tapos, ilalak mo lang dito sa may bandang likuran. Nang sa gayon ay di siya matanggal yung kanyang sinulid. Yung gamit nga pala natin sinulid, kulay itim. Pwede ka rin gumamit ng sinulid na kulay pula. Yan o. Tapos, dito sa may bandang kalagitnaan ng dalawang kawil, pwede mo rin siyang itatagilid ng konti yung mga kawil. Yan. At iipit mo yung sinulid dito sa may dalawang kawil. Ayan. Para yung sinulid hindi matatanggal basta-basta. Bago natin putulin. Okay? At ayan nga yung kanyang kinalabasan. Oo. Ayan. Medyo mahaba nga lang ng kaunti yung kanyang mga rintik na ating nakabit. Kaya ang gagawin natin is puputulan natin ng kaunti yan mamaya. Ayan o. Pangatlo mga ka-channel. Tatlo na. Saglit lang. Nakatatlo na agad. Ayos mga ka-channel. At tapos na rin natin ginawa yung 5 pirasong lagulo or kaskas ang tawag. Ayan. 5 piraso yung ating natapos. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 5 piraso. At wala na kasi tayong ibang balibo. Nakihingi lang tayo sa kapitbahay. Dahil wala tayong manok bulik eh. Meron tayong manok dito, mga babae. So, update lang tayo at abang na lang po kayo bukas sa ating paglaot kung tayo ba ay makahuli ng lapu-lapo. Let's go.